sarap ng Happy Fresh and Cool White toothpaste. Now with a fresher and mincier taste. May maximum fluoride protection to fight tooth decay at Cool Tech 10. Para may sarap lamig ang bibig. Try mo! Also available in 25 ml tubes. 10 pesos lang. Sarap mag-happy! Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Ideklara na kay Coco Pimentel bilang pinakabagong senador. Yan natin talakayin ngayon. At para sa ating talakayan, narito kayo sa studio, Comelec spokesperson, Director James Jimenez. Director James, welcome uli. Okay. Dito ang Comelec, parang pare-pareho lang tayo manonood di ba? Tama po yan. So, bahala ng Senate Electoral Tribunal, pero kailangan kayo ba i-inform, ipaalam sa inyo na may manunumpang bagong senador? Well, normally parang courtesy lang yan, ano? Okay. Na-impormahan kami, pero hindi yan necessary. Sa ngayon kasi naibigay na natin talaga yung buong kaso na yan sa Senate Electoral Tribunal. Kapag nagdesisyon ng SET, yun na po yung lalabas na proklamasyon nung nanalo. Okay. Sino man yun. Ito, paliwanag natin, dahil marami nagtataka Dun sa Board of Canvassers dati, ang lumalabas, lamang si Senador Mig Zubiri ng 19 na boto yata, no? 19,000 boto kay Coco Pimentel. Pero sa naging recount ng Senate Electoral Tribunal, lumalabas initially na ang lamang ni Coco Pimentel ay 200,000 kumpara naman kay Zubiri. So paano nangyari ho yun na 19,000, although hindi pa tapos ang bilang sa, di ba? Pero paano yung ganung discrepancy para malaki? Well, usually, nanggagaling yan doon sa, maraming bagay, no? Unang-una, doon sa appreciation ng ERs. Ng mga ERs, no? Yung mga resulta, may mga naisang tabi siguro dati na hindi na nabilang. Na ngayon, nabilang na at na-credit sa isang party or the other, no? So talagang, yun nga actually yung point nung tribunal is to look at all of those things para masiguro na yung final na bilang reflects the whole result. Pero ito, mawawala ng problema natin kung tuloy-tuloy na yung automated election. Yes, diba? Definitely. Oo, nakita natin doon 2010 na talagang mabilis yung proseso at kasi malinaw na nanggaling sa sa presinto yung resulta Okay. No, so ang agad-agad. Agad-agad. Ang naging issues lang natin doon, syempre nagkaroon tayo ng konting transmission problems. Mapabilis lang natin 'yon, totally mawawala na itong mga issue na At wala akong makitang protesta on national level. Wala. Sa automated election, mga lokal lang no? And I have to point out, dun sa mga protesta ngayon, lahat ng binabalikan natin, nakikita natin tama talaga yung resulta. Doon sa makina? Oo, dun sa okay. Pero ngayon, ang inaabangan pa rin, samantaling ko na rin, Director, yung joint investigation, pinakilala na ng Comelec DOJ, magiging head ng panel, saka member niyan. So, wala pa pala, no? Yung mga, hindi pa rin alam kaya na magsisimula. Pero, nung time ng 2004-2007 election, syempre nag-i-issue kayo ng mga statement after the election. Sinasabi nyo, malinis, wala kayo nakitang ganong problema na makakaapekto sa resolusyon o resulta ng election, di ba? Ng election. Oo, may mga dayaan, kailan ba nawala yan? Pero sinasabi ninyo noon na 2004, malinis yan, 2007, maayos yan. Pero ngayon naglilitawan itong mga whistleblower. Ano ngayon ang paghahanda ng Comelec sa 2013 election? Well, ngayon, meron na kaming mga naka-set up na training para sa mga tao namin. Okay. Precisely to manage the 2013 elections. Kasi automated yan, no? Okay. Susundin natin yung batas. Lahat ng election automated na. So, pinaghahandaan na namin ngayon yan. At I'm sure dun sa parte naman ng advisory council, ito yung body na tutulong sa amin sa automation. I'm sure naghahanda na rin sila. At dito ba sa magiging joint investigation, paano mangyayari? Kasi sabi ko nga, yung mga whistleblower, parang sila yung major participant Well, sinabi naman na din ng chairman namin na unang-una, itong proseso na ito ay para madetermina kung merong pandaraya at matuntun natin kung sino yung nandaya. No? Hindi na yung resulta ang pinag-uusapan dito, kundi kung sino yung nandaya. Pangalawa, kahit parang pinagtatawanan tayo ng mga nandaya, no? Kayo na lang hindi nakakaalam Parang ganyan. Okay. Tapos, magkakaso tayo. Okay? So kung yung whistleblower natin dito sa sa sitwasyon na to, kung makita na talagang may dahilan para isalba sila sa kaso, then siguro pwede yun. But definitely,
yung ibang sinasabi nating mga kaso, Oo. mukhang pasok yung ibang whistleblowers doon. So si Bidol hindi pa off the hook. Hindi pa off the hook. Sinabi Si na ni Garci, Chairman yan. hindi Oo. pa rin. Hindi pa rin. Okay. Ito, yung bagong kaso, yung electioneering ni Manoling Morato. Sa inyo ba rin papasok yun? Election offense yan. And Okay. I believe that's something that we can also look into. No? Kailangan lang natin yung complete records, especially nung nangyari sa Senado. So yung video ba talagang sakop siya ng kampanya at bawal yung... Actually, right now, hindi ko alam kung ano yung date ng video. Yun nga eh. Oo. So, kailangan lang natin makita yung date. Although, ang sinasabi siyempre sa Senado ay yun ay, kumbaga, pasok na pasok sa panahon ng kampanya. That's something that we have to verify. If that's true, and I have no reason to doubt the senators, then pwede natin tignan yan. Okay. Director, maraming salamat Salamat lagi po. sa oras mo. Salamat po. Director James Jimenez, mga higan, ng ating pong Commission on Election. Ayan, tulungan nating ma-reform yan dahil para naman yung mga nahalal natin, mga tunay na gusto ng tao, no? Hindi yung magre-resign pag malapit na matapos yung termino. Okay, po ating talakaya, magbabalik ko ng hirit.